Morning, mga kapatid, i-share ko po namin sa inyo about yung 5 traits of a healthy family. Amen? So, basahin ko lang po yung scripture po natin na babasahin. Matatagpuan sa James chapter 1, verse 19 to 21. I'm reading the Passion Translation kung nababasa po ninyo. Basahin po natin ng sabay-sabay. Amen? 1, 2, 3, go! My dearest brothers and sisters, take this to heart. Be quick to listen, but slow to speak, and be slow to become angry. For human anger is never a legitimate tool to promote God's righteous purpose. So this is why we abandon everything morally impure and all forms of wicked conduct. Instead, with a sensitive spirit, we absorb God's word, which has been implanted within our nature, for the word of life has power to continually deliver us. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin Diyos, maraming salamat. We thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Father God, that you will anoint our ears, our hearts to receive from you, our minds, O God. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Lord, ikaw po ang maitanghal. Ang salita mo lamang ang maitanghal. Lord, ikaw po ang maitaas sa aking Panginoon. Lord, we thank you, Father God, na ang salita mo lamang ang lalabas sa aking bibig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, that your people are ready to receive from you, O God, for your word. Maraming salamat. We thank you. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So, sabi natin 5 traits for a healthy family. Amen? So, meron ako nung, before that, i-define po natin ano ba yung family. What is family? Okay. Sabi po sa Noah Webster's Dictionary, family is a collective body of persons who live in one house under one head. Okay? Merong isang hari. Amen? May king. Amen? So, what is family? A household including parents, children, and servants. Or kung meron silang mga board, may namumupahan sa kanila, pwede mga board mates. Amen? Those who descend from one common progenitor, a tribe or race. Yun po yung family. Katulad po ni Abraham. Ano ang lahi na galing kay Abraham? Ano yung problema ngayon sa Middle East? Ano yun? Ano mga lahi po yun? Hello, may kausap po ba ako ngayong umaga? Sino po yung mga lahi na galing kay Abraham? Hindi ko po kayo marinig, hindi ko po kayo maintindihan, Chappy. Sino po? Buti pa si Pastor Ton eh. Amen? Yung mga Jews, mga Israel. Amen? So, pero lumaki na lumaki kaya naging nation. Amen? So, yun daw po yung family. So, ito po yung basic unit. Sabihin mo nga basic. Basic unit in a society. Amen? So, sabi nga kanina, sa binasa natin kanina, ito ay merong parents, merong children. Amen? So, ano naman po yung healthy? Healthy means being in a sound state. Sabihin mo nga sound. Sound state. Ibig sabihin, ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Siya po ba ay nasa maayos na kalagayan? Amen? Kung siya po ay nakangiti, maayos ang kalagayan, may kapayapaan. Kung po siya po ay nakabusangot, may problema yan. Baka may hindi nababayarang utang. May bayarin mamaya. Deadline na. Amen? Amen po ba? So, ano pa ibig sabihin nito ay hail. Ibig sabihin po ng hail, ito po ay, hindi ko mabasa yung kodi ko. Okay, ibig sabihin ng hail, ito po ay malakas. Sabihin mo nga, malakas. Mabuti. So, tingnan mo ulit yung katabi mo, siya po ay malakas. Strong. Siya po ay hail. Kaya nga, di ba mayroong hailstorm. Amen? Kasi malakas eh. Amen? So, ano pa? As a healthy body or constitution, wholesome. Amen? So, ibig sabihin, peace. Amen? Shalom.
nothing missing, nothing broken. Okay, paano nalalaman pag ang healthy ang isang tao? Gloria, pakikuha mo nga yung props natin dyan sa bag. Paano nalalaman pag healthy ang isang tao? Okay, may idea po ba kayo? Normal ang BP. Ano ang ginagamit? Ano ang ginagamit ng mga doktor? Di ba meron siyang stethoscope? Ano ang papakinggan ng doktor? Heartbeat. Okay, kung maayos ang puso mo, you are healthy. Amen? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? So yun po ang ginagamit ng doktor. Amen? Kahit sa mga app ngayon, amen, may mga app na ngayon kung saan pwede malaman yung kalagayan mo. Ano ang gagawin? Aalamin yung heartbeat mo. Amen? So napapansin po natin, saan nilalagay itong dalawa? Sa tenga. Saan nilalagay itong isang bilog? Saan? Sa puso. So mamaya, malalaman natin kung ano ang kaugnayan nito sa pagiging healthy ng ating pamilya. Amen? Handa na po ba kayo? For today's video. Amen? Handa na po ba kayo mga kapatid? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. So, 5 traits that contribute to a healthy family. Number 1, a heart for service. Unang-una, may puso sa paglilingkod. Di ba? Number 2, intimate relationship between husbands and wives. Amen? Number 3, guidance from parents. Number 4, obedience. Sabi mga obedience. Obedience and honor from children. Okay, mga kabataan, kayo po ba ay masunuring sa inyong mga magulang? Ayun, sumagot. Kayo po ba ay ino-honor niyo ba ang iyong mga magulang? Amen. So number 5, husbands who love and lead. Okay, yun po yung mga 5 traits that contributes to a healthy family. Isa-isahin po natin. Number 1, a heart for service. A heart for service. Healthy families prioritize serving one another. Amen? And their community. Amen? So kaya mga magulang, ang mga anak po natin na bata, turuan nyo na sila kung paano mag-serve. Amen? Naalala ko po yung mga anak ko, sila yung bata po sila, tinuturuan ko na silang magtanggal ng aking sapatos. Okay? Habang bata sila, matutunan nila ang maglingkod, mag-serve. Amen? So tinatanggal nila yung aking sapatos at nilalagay sa lagayan. Tinatanggal. Amen? So in short, kailangan po, alam nyo sa Japan, karamihan ng mga bata doon, marunong sila ng gawaing bahay. Kahit nga sa school, wala silang janitor. Sino lang naglilinis? Yung mga bata. Amen? Tinuturuan nila ang mga kabataan na mag-serve. Amen? A heart to serve. Amen? At yun nagiging problema sa ating pamilya. Amen? Ano ang kadalasan na nare-raise? Amen? Sarili. Amen? Nagiging boss. Kaya may boss baby. Baby pala, naging boss na. Amen? So, again, kailangan po merong heart for service. Okay, number 2. Number 2, intimate relationship between husbands and wives. Strong marriages create a stable, sabi mga stable foundation for the family. Amen? Kapag hindi intimate ang relasyon ng mag-asawa, hindi magiging malakas ang pundasyon. Kaya dapat, nire-renew yung inyong marriage. Umaten kayo sa mga retreat, couples retreat, katulad nun. Amen? Sa Real, umaten ng intimate encounter with God. Amen? So, kailangan po laging na rekindle, amen, yung pagmamahalan ninyo kahit na kayo po ay majonda na. Amen?
Hindi rason na, ay, wala na, may edad na kami, sila-sila na lang, ibang mga bata na lang. No. Kahit kayo po ay medyo may edad na, kailangan meron pa rin kayong intimacy. Amen? Amen po ba, mga mag-asawa dyan? Okay, number 3, guidance from parents. Parents play a crucial role in guiding their children. Amen? So, ang mga magulang, amen, kayo po ang lagi dapat gumagabay sa inyong mga anak. Lalong-lalo na kapag sila ay bata pa. Wala pa sila sa tamang pagdedesisyon. Amen? Hindi pa nila alam ang pumili ang tama at mali. Amen? So, kaya mga magulang, yun po ang dapat yung laging ibibigay sa inyong mga anak, yung pag-guide. Amen? Pero, sabihin mo nga, pero, pag may asawa na yung anak mo, tapos na ang guiding. Amen? Amen ba? Kapag ang anak mo ay humingi na advice, dun ka lang papasok. Okay, dapat pa malinaw po yun, ha? Kapag may asawa na yung anak mo, okay, hands off ka na dyan. Amen? Huwag mo na silang pakikialaman. Dapat, pag humingi lang ng advice, doon ka lang magsasalita. Clear po ba yun? Malinaw po ba yun? Lalo na sa mga senior, na may mga, may mga apo, may mga asawa na yung kanilang mga anak. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So number 4, obedience and honor from children. Children who respect and obey their parents contribute to family harmony. Kapag ang mga bata ay patuloy na sumusunod at nirerespeto, ginagalang ang kanilang mga magulang, magkakaroon ng kapayapaan, may harmony. Bakit? Kapag hindi sumusunod ang mga magulang, ano nagkakaroon? Merong UFO, unidentified flying object na makikita. Babatuin ka ni nanay. Amen? Ang daming ibabato. Amen? Kasi hindi sumusunod eh. Amen? So mga anak, mga bata, mga kabataan, okay, patuloy niyong irespeto, amen, i-obey ang inyong mga magulang para magkaroon ng harmony sa inyong pamilya. Amen. Number 5, husbands who love and lead. Loving and supportive husbands positively impact the family dynamic. Amen? Tandaan po nga natin kanina, sabi nga kanina, yung binasa as we define yung family, okay, merong namumuno at merong progenitor. Ibig po sabihin, sabihin mga sino yung mga tatay po dito? Kailan na nag-celebrate po tayo ng Father's Day? So, kayo mga tatay, kayo po yung sa inyo nagmumula. You are the one who lead by example. Amen? Kung paano sumunod, kung paano magmahal, amen? Kung paano rumespeto, sa inyo lahat nagmumula. Amen? Amen po ba? So kung minamahal mo si Mrs., kung paano mo minamahal si Mrs., okay, nakikita yun ng mga anak mo, so ganun din. Amen? Ganun din ang gagawin ng inyong mga anak. Amen? Yung pag-ibig na yan, na nakikita nila sa inyong mga asawa, mapapractice po nila, maia-apply po nila yan sa isa't isa sa mga magkakapatid at sa kanilang mga nakakasalamuha. Amen? Amen po ba? And we are also supportive. Amen? Kapag gusto ng anak mo mag-badminton, amen? Bilhan mo ng badminton. Amen? Kung gusto mo ng anak mo mag-soccer, papuntahin mo sa mag-soccer. Amen? Amen po ba? Kapag gusto ni Mrs. magtrabaho, gusto niya magtrabaho. Kung wala na siyang inaalagaan masyadong anak. Amen? Amen po ba? Hello? Tama po ba? Being a husband, you have to be supportive. Amen? Maging supportive ka. Kung gusto mag-ministry, hayaan mo mag-ministry, di ba? Prayer intercession, mag-usher, and so on and so forth. Maging supportive ka. Sabihin mo nga sa mga misis, katabi mo yung asawa mo, sabihin mo nga, ikaw, maging supportive ka.
Sige, ito na yung pagkakataon, mga misis. Katabi mo yung asawa mo, sabihin mo, ikaw, maging supportive ka, ha? Amen? Amen ba? Amen. So, okay. Ito pong sinabi ko po sa inyo na 5 na traits. Actually, ito po ay galing kay Gary Chapman. Sino si Gary Chapman? Siya po ay author ng Love Language. Amen? So, para lang po natin mas maintindihan. Kasi yan, napaka-broad po niyan. No po? So, sundan nyo lang po ako. Okay. Write this down. Okay? Write this down. Cultivating healthy family dynamics involves intentional effort. Okay? Involves intentional effort and consistent practices. Okay? Ano-ano po yun? Number 1, communication is the key. Sabihin mo nga, communication is the key. Amen? Kailangan po maging open, maging honest, maging respectful yung ating pakikipag-communicate. Amen? Sapagkat ang communication, ito po ang magiging cornerstone. Amen? Ito yung cornerstone of healthy family. Amen? So, ano pa ibig sabihin ng iba pang communication? Ibig po sabihin, when we say communication, ikaw magulang, or kahit mga anak, kailangan pang time to time, kinakamusta mo yung mga nasa pamilya mo. Amen ba? Amen po ba? Pag dumating si Father, Tay, nagkape ka na ba? O, kumain ka na ba? Hello? O kaya naman pag dumating si Papa, si Tatay, si Daddy, Daddy, mano po kung nagmamano kayo. Amen? Amen ba? Ganun po yung pagiging sa communication. Chine-check niyo po ang kalagayan ng bawat isa, kapatid. Hindi yung kayo-kayo nung para kayong mga border. Border 1, border 2, border 3. Amen? Nandun lang para matulog, kumain, maligo. Hello? Hindi ko yung mga border. Pamilya kayo. You should check your family. Check your father, your husband. Check your mother, your wife. Especially check your children. Amen? When was the last time kinamusta mo ang anak mo? When was the last time kinamusta mo si Mrs.? When was the last time kinamusta mo si tatay? Amen? Na si daddy, si tatay, may problema ng malaki. Hindi niya alam kung saan kukunin ng pera pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan. Amen? Why? Because we do not check one another. Ano nangyayari? Yung tatay, sinasarili niya. Amen? Self-pity. Ano nangyayari? Depression, anxiety, and so on and so forth. Amen? So, number 2, we have to establish boundaries. Amen? Amen? Huwag mo naman ibig sabihin ng pamilya, pero huwag mo naman panghimasukan lahat. Amen? Amen. Give them some privacy. Sabihin mo nga sa katabi mo, give them some privacy. Amen? Why? Siyempre, lalo na kung nagdadalaga yung anak mo, nagbibinata yung anak mo. Amen? Kailangan, hanggat maaari, may sariling kwarto. Amen? Kung wala kayong malaking bahay, kung pare-parehong lalaki yan, o 2 lalaki, 3 lalaki, o isang kwarto sila. Okay? Pero por Diyos por santo, por Diyos por santo naman. Hanggat maaari, huwag kayo sa isang room, sama-sama doon. Amen? Paano kung si Mr. biglang kumate? Amen? Doon lang lahat kayo nandoon. Anong gagawin ng mag-asawa? Anong gagawin ni Mr.? Amen? Paano tiyempo? Mahirap, di ba? Kasi andun kayo, tutulog yung anak niyo, andun din. Hindi kasi pwedeng mahirap makita ng mga anak ninyo yung ginagawa niyong intimacy.
Amen? Alam ko naman, naiintindihan nyo, di ba? Kasi, kapag gano'n ang nangyari, magkakaroon ng problema sa bata. Amen? Kaya dapat may privacy ang mga mag-asawa. Amen? Number 3, we have to cultivate empathy. Amen? Understanding. Amen? Kailangan nauunawaan po natin ng isa't isa. Lagi natin bigyan natin sila ng extra grace. Amen? Amen po ba? Ano pa ba? Number 4, build trust and security. Amen? Dapat ang pamilya dapat po yun po ay merong trust. Amen? Kapag sa pamilya lang, usapang pamilya. Amen? Yung mga misis dyan. Amen? Pag usapang pamilya, yung baho ng mister mo, huwag mo naman ipagkalat. Huwag mo naman i-broadcast. Yung baho ng anak mo, huwag mo rin i-broadcast. Amen? Amen? Dapat merong trust. Pag nagsabi si anak, nagsabi si mister, alam niya na yung sinabi niya ay doon lang sa pamilya. Amen? Hindi mapapost sa Facebook. Amen? Hindi mababroadcast. Amen? Amen po ba? So we have to foster a sense of belonging. Amen? Kailangan po natin lahat ay celebrate natin sa ating pamilya, lahat ng mga tradisyon, yung mga experiences, or kahit mga small victory, sineselebrate po natin. Amen? O kahit nag-fail or anything, lahat ng yan ay dapat, kailangan po natin, binibigyan po natin sila ng sense of belonging na siya po ay parte ng pamilya. Amen? So we have to create tradition or activities sa ating pamilya. So kami bang pamilya, sa pamilya po namin, we love to eat, we love to travel, kaya #pamilya. Number 6, we have to promote flexibility and adaptability. Amen? So hindi po dapat, pag sinabi, yun na yun. No. Amen? Kailangan maging flexible po tayo. May pagkakataon na hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin. Amen? Hello? Kailangan meron tayong adaptable tayo sa mga bagay-bagay sa anumang circumstances na dumating. Amen? Amen po ba? Sasabihin ni father mo, anak, titipid tayo. Huwag ka muna ngayong magagamit ng sasakyan kasi magtitipid tayo, wala mo ng car. Mag-commute ka muna o maglakad. Daddy, gusto ko, paano naman yung pinupormahan ko, di ba? Kailangan may sasakyan ako. Pero kailangan na magtipid, di ba? So kailangan mo wag mo nang gumamit ng sasakyan. Amen? Maglakad ka muna, mag-commute ka muna. Amen? Amen po ba? So kailangan dapat tayo ay flexible. Sabihin mo nga, flexible. Amen? Okay. Next, improving family relationships involves intentional effort and emotional awareness. Amen? So, iba dito, self-explanatory na po mga kapatid. Sabi ko kanina, next slide. Effective communication, quality time together, show appreciation, support individual interests, resolve conflicts constructively. Huwag po kayong mag-aaway. Hindi mo kaaway si mister, hindi mo kaaway si misis. Amen? Hindi kayo magkakaaway. So, we have to resolve the conflict constructively, foster independence. We have to teach our children maging street smart. Amen? Amen po ba? Maging independent. Amen? Kahit bata pa, marunong mag-commute, marunong mag-tricycle, marunong mag-jeep, marunong sumakay ng LRT. Huwag mong hayaan lumaki ang anak mo na bonjing. Amen? Amen po ba? Kailangan matutunan niya lahat yun. Kailangan matuto siya maging independent. Hindi yung hatid sundo, hatid sa ganyan, hatid sundo, lahat na lang hatid sundo. Lumalaki yung anak mo. Isang araw, magtatrabaho yan, mag-aasawa yan. Anong gusto mo? Kahit may anak na, may asawa na, depende pa sa'yo? No. Ayaw natin ng ganun. Amen? Practice forgiveness.
If we love our family, if you love your husband, if you love your wife, if you love your children, we have to practice forgiveness every day. Amen? Anong sabi ng Panginoon Jesus? Ilang beses tayo magpapatawad? Ang dami nun. Sa pamilya, kailangan po ang forgiveness. Kapag walang forgiveness sa pamilya, hindi magiging healthy ang pamilya. Amen? Why? Because there is no perfect na husband. There is no perfect na wife. There's no perfect father. There's no perfect mother. There's no perfect children. Sumasablay din pa rin yan. Amen? So we have to forgive them. Amen? Amen ba? Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? And last, kung hindi na po natin kaya, amen, we have to seek external support. Amen? Kung kinakailangan. Amen? Huwag ninyong sarilinin ang inyong mga bagay-bagay na problema sa inyong pamilya. Amen? May time na kailangan na natin ng especially professional help. Amen? Halimbawa, dahil nga kinuwento ko kanina, sinabi ko kanina, si tatay, hindi nyo kinakamusta. Ano nangyari sa kanya? Na-depress. Kasi hindi niya alam kung saan kukunin yung pambayad. Amen? Amen po ba? So we have to seek professional help. Kailangan mo nang dalhin sa doktor. Amen? Para magpa-counsel. Amen? Alam mo, ito yung problema. Alam mo, ito umattend ako ng isang seminar regarding po dun regarding sa depression, sa anxiety, and so on and so forth. So, ang nagiging problema sa Pilipinas, alam mo kung bakit? Hindi sila mahilig magkonsulta sa professional. Why? Kasi ayaw nilang isipin na sila po excuse me for the word, ayaw kong sabihin, pero kasi isipin nila sira ulo sila. Amen? Kaya ayaw nilang magpatingin. Pero, alam niyo po, sa panahon ngayon, kailangan na po yun kung kinakailangan. Huwag po kayong magpadali-dali. Amen? Amen po ba? Kung kinakailangan, ipatingin. Sapagkat pag hindi nyo pitangan, mas lalala. Kaya, po mga kapatid, ang daming mga, mga nangyayari, mga suicide na mga nangyayari. Amen? Dahil doon po sa mga depression. And so on and so forth. Amen. So, ayan po yung ilan sa mga sinasabi po natin, effective communication number 1. That's why, next slide, effective communication is the key for a healthy family. Okay. Effective communication, next slide. Effective communication involves not only knowing what to do, but also understanding what not to do. Kailangan alam din po natin na yung mga bagay na hindi dapat nating gawin. Amen? When it comes to effective communication. Ano yung una-una? Amen? Sa pag-approach po natin sa ating mga mahal sa buhay, magkakaiba po ng approach po yan. Hindi po yan pare-pareho. Okay, lalo na sa ating mga anak. Parang po yan, pag kayo po ay may gitara, tinutono po natin, di po ba? Kasi iba-iba po yan. Iba-iba ang ugali. Amen? So, kaya po dapat sa pag-approach po natin sa kanila, iba-iba din. Especially, hindi naman niya magkakaedad. May mas matanda, may eldest, may mas bata, may pinakabata. Lalo-lalo na yung pinakabata. Amen? Hindi pa masyadong pumili ng tama at mali. Amen? So, kailangan po, depende pa rin po yan sa pag-approach po natin sa kung sino yung ating mga mahal sa buhay sa
pamilya po natin. Amen. Huwag po nating hayaan yung emosyon to take control. Amen? Sa ating mga communication. Amen? Alam niyo po ba na yung words spoken in anger can have lasting effects. Amen? Mabuti pa na pinalo mo siya, kasi pag pinalo mo, minsan gagaling pa yon, di ba? Pero dahil galit ka, may nasabi kang masakit, hindi maganda, matindi ang effect po nun. Amen? Amen po ba? Kaya tatandaan po natin, anger, tandaan po natin, write this down. Anger is only one letter short of danger. Amen? Anger is only one letter short of danger. Okay? So ano pa mga kapatid? Yung ignoring tone. Amen? Huwag natin i-ignore yung sa pagtono ng mga pagsasalita po natin. Kailangan po merong appropriate, amen, na pagsasalita. Huwag tayong masyadong sharp. Huwag tayong masyadong parang masyado kang masakit magsalita. Amen? So we have to, before we speak any word, kailangan anong gagawin po natin? Inhale, exhale ka muna. Kung galit ka, pahupain mo muna yung galit. Inhale. Sabi mo nga, inhale, exhale. Okay, ganun lang. Inhale, exhale, hanggang sa humupa na yung galit mo. And then, speak the word. Amen? Amen po ba? So, ano pa? Huwag po tayong laging mag-a-assume. Amen? Yan po nagiging problema din sa mga mag-asawa. Lagi ka nag-a-assume. Amen? Kaya hindi chine-check, ina-assume, ay, alam ko kumain na. Kaya hindi mo na chine-check, hindi mo tinatanong, kasi nga, in-assume mo na. Ay, kumain na. Alam ko kumain na, galing barkada eh. Diba? So, do not assume. Always ask questions. Amen? Amen po ba? So, we have to, ang gagawin po natin? Tanungin po natin yung ating mga kasama sa bahay. Amen? Okay, next, avoiding difficult conversations. Okay, ito yung hindi maganda sa mga Pilipino. Ina-avoid nila yung mga difficult conversation. Hindi sila confrontational. Dapat po, kahit na difficult na conversation, dapat gawin po natin. Amen? Amen po ba? Para maayos ang problema, we have to confront it. Amen? Huwag po natin i-ignore yung mga bagay na yun. Huwag po natin i-avoid yung mga ganong bagay. Amen? Kaya mas lumalaki ang problema kasi we always avoid yung mga difficult na conversation. Amen? Amen po ba? So ito yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. So effective communication involves both skill and awareness. So, pag in-avoid natin itong mga bagay na ito, ano nangyayari? Na-enhance yung ating interactions with other people. Amen? Kahit na sa ibang pamilya. Amen? So, balikan po natin yung James chapter 1, verse 19 to 21. Anong sabi po dito? My dearest brothers and sisters, take this to heart. Be quick to listen, but slow to speak, and be slow to become angry, for human anger is never a legitimate tool to promote God's righteous purpose. So this is why we abandon everything morally impure and all forms of wicked conduct. Instead, with a sensitive spirit, we absorb God's word, which has been implanted within our nature, for the word of life has power to continually deliver us. Amen? So we have to quick to listen. Amen? Listening, amen mga kapatid, is more than just a passive activity. Listening is an act of love. Sabi mo nga sa katabi mo, listening is an act of love. Amen? When we listen, we are saying to the other person, I value you. Amen?
We say to other person, I care about what you have to say. Lalong-lalo na yung mga kababaihan, mga asawang babae, gustong-gusto nila na ikaw ay nakikinig. At kapag nakikinig, walang hawak dapat na cellphone. Dapat ang mata, nakatingin. Amen? Tingnan mo nga yung asawang babae. Doon ka dapat, pag nakikinig ka, nakatingin ka sa kanya. Ganun po ang active na listening. Amen? So, this kind of listening can build strong and healthy relationship. Amen? Why? Because listening, it can bridge the gap between misunderstanding and understanding. Amen? That's why it is important to listen. Amen? Pero ang listening is just the first step. Ano ang next step? Slow to speak. Amen? Amen po ba? So, hindi naman pwedeng kinig ka lang ng kinig. We need to respond also. Sabi mo nga, respond. Amen? So the Bible gives us another piece of wisdom. Sabi nito, be slow to speak. Amen? It means we should think before we speak. Okay? We think before we speak. Amen? Sa social media, think before you post. Amen? Amen po ba? Because we have to consider our words. Amen? Be careful for the words that we are about to say. Amen? Amen po ba? Kailangan po, yung sasabihin po natin ay truthful, kind. Amen? At higit sa lahat, yung sasabihin po natin ay helpful, makakatulong. Amen? Amen ba? Because our words have power. Proverbs 18 verse 21. Life and death is in the power of your tongue. Amen? Kaya dapat iisipin po muna natin ano ang sasabihin po natin. Amen? The third aspect of communication is controlling our emotions. Amen? Sabi dito, be slow to become angry. Amen? Anger, kadalasan, pag ikaw ay galit, ano nangyayari? May mga harsh words. Amen? Kapag ikaw ay galit, ano nangyayari? Mayroong mga rash decision na nangyayari. Kaya pag ikaw ay galit, wag ka muna magdidesisyon pag ikaw ay galit na galit. Amen? Kapag, mga tatay, pag ikaw ay galit, wag kang mamamalo. Amen? O kung pag namamalo ka ng anak mo, amen? Kasi pag namamalo ka, baka iba madampot mo sa galit mo. Amen? Amen po ba? Katulad ng tatay ko. Kung ano madampot. May hose, kung ano-ano. Basta kung ano madampot. Amen? Mahirap kasi yun eh. Pag galit na galit ka, mamamalo ka. Amen? Amen po ba? So yun po yung mga bagay. Amen? Na kailangan po natin tatandaan. So, balikan po natin yung stethoscope. Okay, next slide. Next slide, please. Okay. Kapag ang tenga natin, itong tenga natin dalawa, pag pinagtabi po natin yan, anong napaform po niya? Heart. Amen? So, ito pong heart, mga kapatid, when the two ears are put side by side, it forms the shape of the heart. So interestingly, itong ear, di ba, ay nandoon sa pagitan ng H at T na makakapag-form tayo ng word na heart. Amen? Nandoon yung ear, di ba, sa heart. Amen? Sa loob. The ear is the way to the heart. So if you want someone's heart, learn to listen to them. Amen? Amen po ba? If you want someone's heart, learn to listen to them.
If you want God's heart, learn to listen to God. Amen? Ganun po yun. Kaya pala dalawa ang tenga natin. Dapat tayo ay mas makinig. Kaya pala ganun ang stethoscope. Amen? Amen ba? The doctor listen to your heart para malaman ang kalagayan mo kung ikaw ba ay healthy o hindi na. Amen? So, kailangan po natin tatandaan yan. Amen? Dapat tayong laging makinig. Sabi mo nga sa katabi mo, listen. Makinig. Amen? Makinig po tayo. Okay, balikan po natin. Kanina, binasa natin, di ba? Okay? For human anger is never a legitimate tool to promote God's righteous purpose. So this is why we abandon everything morally impure and all forms of wicked conduct. Instead, with a sensitive spirit, we absorb, sabi mo nga, absorbs God's word which has been implanted within our nature, for the word of life has power to continually deliver us. So, yung word ng Panginoon, yung salita ng Diyos, kung lagi po na tayo nakikinig, na-implant sa ating puso, nakikinig tayo, na-implant sa ating puso, ano ang mangyayari? Magiging katulad natin si God. Amen? Amen po ba? So magiging kawangis natin ng Diyos, amen, sa patuloy ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So nababawasan ang mga wicked conduct, all forms of wicked conduct, or any forms of immorally impurity, amen, sa buhay po natin, sa pamilya po natin. Amen? So, basahin po natin itong isa pa, sa Ephesians chapter 4, verse 25 to 27. Sabi po dito, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go! Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Amen? Our final focus, amen, ay yung role of honesty. Amen? Sa communication, kailangan po wala pong falsehood. Amen? Because honesty is the foundation of trust. And trust is the foundation of any healthy relationship. Amen po ba? Kaya po wala po dapat sikreto. Sabi mo sa katabi mo, dapat wala kang sikreto. Sabihin mo na kung may secret ka pa. Amen? Baka may anak ka sa labas. Amen? Amen po ba? So dapat wala pong nililihim. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, in closing thoughts, as we wrap up today, let's remember that communication is a gift from God. Amen? It's a tool He has given us to build relationships, to express love, to offer comfort, to share wisdom, and to spread His Word. Amen? Yan po yung communication na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, kaya dapat wag po natin ma-misuse ang paggamit ng ating ng communication. So, we have to commit using our words wisely. Amen? To listen more. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, listen more than speak. Amen? Makinig mo, mas makinig ka at hindi yung magsalita. Amen? Mas lamang lagi ang makinig. Amen? Amen?
At lagi natin tatandaan, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. We are not alone. Amen? Lagi po natin kasama ang ating Diyos. Amen? We have a God na willing and He is ready to help us, amen, sa mga bagay na anumang mga may problema about sa communication. Amen? Although we have the skills, pero kung alam niyo mga kapatid, we should be a doer of the word, not just hearers only. Kung yung mga pinapag-aralan po natin, itong mga bagay na ito, kung i-apply po natin yan sa buhay po natin, sino ba makikinabang? Ako po ba makikinabang? Ha? Kayo po ang makikinabang. Yung pamilya po ninyo ang makikinabang. Amen?